Let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat po sa hapon na ito. Salamat po sa patuloy na pagbibigay mo po sa amin ng oras upang kami matuto sa iyo, Panginoon. And we believe, Lord, marami kang gagawin sa oras na ito. Patuloy mo pong buksan ang aming puso, turuang magpakumbaba. Ikaw po ang maitaas upang maunawaan po namin yung simpleng pag-uusapan namin patungkol sa iyo. We honor you, Lord. Ikaw lamang po ang aming tinataas at pinupuri sa oras na ito. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. The best na palakpak po para sa Panginoon. Ayan. Nakakatuwa yung MC natin, si Ate Weng. Nagmamadali ata. May lakad ba siya? Joke lang po. Okay. May lakad daw. Sige. Okay, so moving into a new season, yung ating team, no? The same team last November, this December 1. Same team lang po tayo. Moving into a new season. Nakakatuwa rin yung patotoo ni sister, no? Ubusin daw yung oras, pero binibigyan ko na nga, ayaw pa. Okay, pwede natin tawagin ulit, no? Gusto niyo po ba? Joke lang, i-ready mo lang sa susunod yan, no? Pero tama yun, no? Yung patotoo niya, kung napakinggan nyo, no? Minsan dumadaan tayo sa mga panahon ng ganon, yung season ng buhay natin, no? Na minsan masaya, malakas ka, wala kang problema, no? But all of the sudden, yung asawa mo, biglang mawawala ng trabaho. Nangyayari yun, kahit ako po, nung nag-start po ako magpamilya, no? May time na may trabaho. May times na wala. Wala pa ako sa Panginoon noon. No, kung iniisip ko nga kanina, no, nangyari sa akin yung nangyayari sa asawa niya, no, kung gaano kabuti ang Panginoon, na kahit wala ako sa Kanya, naisip niyo yun? Na kahit hindi mo pa siya tinatanaw at ina-acknowledge sa buhay mo bilang Panginoon, mahal ka pa rin niya. Bakit? Kasi eto ako ngayon, nakatayo sa inyo, buhay pa ako eh. No, kung hindi, dahil sa pagkukulang ko noon, dahil wala tayo sa Panginoon, pwede niya na akong, di ba? Kunin. At wala nang Pastor Benji na nakatayo ngayon dito. Amen? May mga season talaga. No? Ngayon, kahit nasa Panginoon na tayo, tulad nung sinabi ko last Thursday, hindi naman po nangako ang Panginoon na tayo ay may magandang buhay matapos natin siyang makilala. Tama? Ang sabi niya, in this world, ay meron tayong pagsubok na dadaanan. Kahit mga kabataan, tama? Walang exempted. Kahit kami, mga leaders, mga ministers, sa mundong ito, merong pagsubok, may mga pagdadaanan talaga tayo. But take heart, or sabi ng Panginoon, be courage, no? Laksan mo ang iyong loob. Dahil napagtagumpayan niya na ang mundo at kasama tayo ron. Amen. Naintindihan niyo po ba? Hindi nangako si Lord na magkaroon tayo ng bed of roses na buhay. Pero ang pangako niya sa kabila ng inyong mga pinagdaraanan, mga minamahal kong kapatid, kasama natin ang Panginoon. Yan ang pangako niya. Palakpakan natin si Lord. Kaya in every season, katulad nung kinakanta natin kanina, in every season, your grace have been enough. Kahit anong season ng buhay mo, kapatid, si Lord nandyan. At kaya ka dumadaan dyan, katulad nung pinag-aralan natin, di ba, last week, nung midweek, di ba, kung mahal mo ang Panginoon, kung iniibig mo siya, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos sa mga umiibig sa Kanya para sa ikabubuti nito. No? Naunawaan nyo? Romans 8:28. So walang aksidente dun sa mga season ng buhay mo na pinagdadaanan mo. Ang pinaka-the best mong gawin, embrace. Kung anong season meron ka ngayon sa buhay mo, yakapin mo, paghandaan mo. Parang ganito yan eh. Ngayon, taglamig sa atin, no? Giniginaw ba kayo? Huwag kang magsusuot ng sando, di ba? Huwag kang magsusuot ng mga maiksing damit kasi taglamig eh. Pero kung
Ay, mali ako, no? Huwag kang tama. Ang suot mo ngayon, dapat yung makakapal. Yan, naka-jacket. Okay? Yung iba, pag matutulog, nakapanjama, nakamedyas pa. Tama? Pero kapag mainit ang panahon, huwag kang magja-jacket. Ibang season yan eh. Tama, meron kang gagawin para makatagal ka. Kasi pag hindi ka sasabay sa season mo, doon ka matatalo. Madadaya ka na ng kaaway. Pero ang maganda ron, alam mo, in every season, hello, nandyan yung presence ni Lord. At opportunity, yung bagong season ng buhay mo, no? Dahil pag merong bagong season, merong bagong nagbubukas. Nagets nyo? Pag ikaw ay papunta sa isang bagong yugto, ibig sabihin may bagong gagawin ng Panginoon. Amen? At ang pinakamagandang gagawin po natin is to prepare doon sa season na yon. Hello, naintindihan nyo? So okay, let's move sa ating main verse. Okay, sabi diyan, behold, the former things have come to pass, and new things I declare. Before they spring forth, I tell you of them. So ang title natin, diyan ko po kinuha, New Season, New Beginning, Expect for New Things. Sino rito nag-expect? Taas ang kamay. Na mga bagong bagay sa Panginoon. Okay? Merong new season. Ibig sabihin, merong magbagong simula. Pag merong bagong simula, mag-expect ka sa Panginoon. At sa oras na ito, sa maiksing ating pag-aaralan, alam ko, may gagawin ng Panginoon sa buhay nyo. Amen? So God is a God of a new beginning. Ang ating Diyos ay Diyos ng bagong simula. Lagi siyang may pagkakataon. Hindi ka mapapaya sa Kanya. Amen? Lagi siyang may opportunity ipagkakaloob sa atin. Sabi ko nga kanina sa inyo, laging meron siyang ibibigay sa inyo na bagong pintuang bukas. Dahil siya ay mabuti. Katulad nung binabanggit natin kaninang umaga, through Brother Leo, nagde-declare siya. No, anong title nung kaninang umaga? Sino nandito kanina? Anong title? Season of God's Favor. Season of God's Favor. At kanina nagde-declare tayo. No? Nung mga pangako ng Diyos. Doon naman po kasi nakabase ang ating ang ating pagtitiwala sa Panginoon doon sa mga pangako niya. Doon sa kanyang sinabi. Doon sa kanyang sinalita. Kasi declares niya yun eh. Yun yung pangahawakan mo. At yung mga sinabi niya, katulad ng hari, mas mataas pa siya sa hari. Hari siya ng mga hari. Kaya yung kanyang sinabi, hindi pwedeng mabali. Pag sinabi ng Diyos, hindi pwedeng mabali. Yung hari nga, pag sinabi, hindi pwede. Siya pa kaya Diyos? Ano sinabi niya sa'yo? Anong mga pangako ng Diyos sa'yo na na-receive mo nung nakilala mo ang Panginoon? Marami na, di ba? Kung kabataan ka man, kung ikaw man ay nanay o young pro o tatay, kung ano yung na-receive mo sa Panginoon, na pangako niya sa'yo, kapatid, hindi yan mababali. Receive mo yan ngayon. Expect new things from the Lord. Amen? Kung nag-e-expect ka sa Panginoon, yung mga panalangin mong matagal na, huwag kang mawala ng pag-asa. Laging may pag-asa sa Panginoon. No, minsan yung season mo, sabi ko nga sa inyo, baka nasa season ka nang ikaw ay pinatatatag, pinaghihintay ni Lord. Ang mainip talo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, bawal mainip at bawal matulog. Okay? So, expect new things.
No? Sa ating Panginoon. Nung last week nga, sabi ko sa inyo, di ba, kung nakikinig kayo, yes, may mga pagsubok tayong dadaanan. Yes, merong mga kakulangan, minsan sakit at karamdaman, pero hindi yan ang magde-define ng future mo. Amen? Pag binasa natin ang Biblia, maraming mga lingkod ng Diyos, no? Katulad nung inalimbawa natin last week, si Joseph, siya'y ibinenta ng kanya mga kapatid. Siya'y ginawang alipin, inalila, no? Pinahirapan, pero isang araw, binago pa rin ng Diyos ang kanyang buhay. Nagkaroon siya ng bagong simula at siya ay ginamit, no? Dahil nagkaroon ng taggutom doon sa lugar nila, ginawa siyang daluyan ng Diyos upang maraming mapakain. Amen. Tignan nyo, kung hindi siya nakulong, hindi niya makikilala si Pharaoh. Tama? So, ibig sabihin, doon sa mga gumagawa sa kalooban ng Diyos, ano man ang mangyari, hindi aksidente yon. Kita nyo, kung hindi nakulong si Joseph, hindi niya makikilala si Pharaoh. At hindi siya magiging kanang kamay. Kailangan niya palang makulong. Sino gusto makulong? Huwag ka papatay. Dapat yung aksidenteng nakulong ka, hindi mo naman sinasadya. May purpose si Lord doon. Pero kung ikaw ay may ginawang mali, kaya ka nakulong at kasalanan mo, hindi sa Panginoon yon. Si Joseph, nakulong siya, hindi niya gusto. Nakulong siya, napagbintangan siya. Alam naman natin istorya, di ba? No? At pagdating niya sa kulungan, in-enjoy niya lang kasi hindi niya alam bakit nandun siya, pero alam niya, si Lord may plano sa kanya. Amen? So kung hindi siya nakulong, hindi siya gagamitin ng Panginoon at yung mga kapatid niya at magulang niya natulungan niya. Tama? Dahil siya ay kinilala bilang kanang kamay ng Pharaoh, no? Ginamit siya upang yung kanyang yung bayan ng Diyos ay mailigtas sa kagutuman. Kasi panahon ng taggutom noon. Amen? Si Job, kilala niyo si Job? Hindi yung anak ko, ha? Alam niyo naman, si Job, napakaraming nangyari sa kanya. Hindi ko pala nailagay dyan yung mga pangalan, no? Tinulat ko lang dito. No, maraming nangyari sa kanya. Nawalan siya ng tirahan. Nawalan siya ng kabuhayan, yung kanya mga alagang hayop. Kasi nung panahon nun, wala pang sasakyan. No, ang pinakasasakyan dati, alam niyo, mga camel, yan, di ba? Kaya mga hayop, ang kayamanan noon nakabase sa dami ng alaga. Hayop, mga tupa, kambing, baka, yan. Kasi wala pa sasakyan. Yan yung nila noon, ways of transportation pa nila. Amen? So lahat ng yon, kung nabasa nyo yon, no, lahat ng mga hayop na inaalagaan ni Job, sa isang araw, ano nangyari? Hindi namatay, ninakaw. Sayang naman yun kung ninatay yun. Kinuha ng mga kawatan, ng mga tulisan. At ang masama doon, ito ang namatay. Yung kanyang mga anak. Hello! At hindi pa natapos doon. Yung season ng kanyang buhay na yon. Pati yung kanyang katawan, yung kalusugan niya, ninakaw. Matindi ba yung dinanas ni Job? Sino gustong danasin yon? Taas kamay. Diba ayaw nyo? Tatanungin ko kayo, ano problema nyo ngayon? Pagpalit natin sa problema ni Job noon. Kaya nyo ipagpalit? Wala. Diba? Pero yung nangyari kay Job na yon, kahit nagkagano ng buhay niya, lumapit siya sa Panginoon. Di siya bumitaw. Humingi siya ng tulong. Kayo, pag may mga dinaranas kayo mga problema sa buhay, sino una niyong nilalapitan para humingi ng tulong? Sino? Sino? Di nga. Baka mamaya meron nagtatago dyan. Sabi mo, nak, wala ako.
Sabi po ni nanay, wala daw siya. Hello. Si Job, sa lahat ng dinanas niya, nawalan siya ng kayamanan. Nawasak yung kanyang tirahan. Pati yung kanyang mga anak, namatay, 10. Pati yung kanyang kalusugan, ninakaw. Pero anong ginawa niya? Kumapit sa Panginoon. And God, double the portion kung ano yung nawala sa kanya. Tulad ng pinag-aralan natin kanina, palakpakan natin si Lord. Kung ano yung mga nawala sa kanya, yung dami ng kanyang mga alagang hayop, dinoble ng Panginoon. Ibinalik, nagkaroon pa siya ulit ng 10 anak. Amen. Ibig sabihin, binigyan siya ng pangalawang pagkakataon ni Lord ng bagong simula. Yes, dumaan siya sa pagsubok. Pero kumapit siya sa pangako ng Panginoon. Palakpakan natin minsan pa si Lord. Si David, alam natin hari yan. Pero kahit hari yan, nahulog yan. Amen. Nagkaroon siya ng affair kay kanino? Kala ko di nyo alam eh. Kay Bathsheba. No? Nagkaroon siya ng affair doon sa asawa ng kanyang sundalo. Pero after niyang magsisi, magrepent, actually pwede na siyang alisin ng Panginoon bilang hari. Tama? Pero dahil nakita ng Panginoon yung kanyang puso, humingi siya ng tawad, binigyan siya uli ng pagkakataon. He restored David. At binigyan muli ng pagkakataong maghari sa bayan ng Israel. Palakpakan natin si Lord. Mga lingkod ng Diyos yan. Amen? Sino pa? Si Peter. Kasama ng Panginoon yan. Isa sa mga disciple ng Panginoon. Sinabi niya, Lord, di ba? Ang lakas ng loob niya, ayaw niyang mangyari yung kalooban ng Ama, sabi ng Panginoon. Hindi ko gagawin, sabi ni Pedro, hindi ko gagawin yan. Sabi ng Panginoon, no, Peter. Matapos tumilaok ang manok, ikakaila mo ko ng 3 beses. At nangyari nga, dahil nung dinakip ang Panginoon, nandun siya sa lugar, nasa malayo siya, may nakakilala sa kanya. Sabi nung katabi niya, di ba isa ka sa kanila? Ano sabi ni Peter? Hindi ko siya kilala. Sino ganyan? Pag nasa eskwelahan, parang hindi kilala ang Panginoon. Pag nasa trabaho, sikreto ang pagiging Kristiyano. Taas kamay, sino ganyan? Wow, wala tindi Ito tanong ko, bakit wala ako nai-invite? Di ba? Kung hindi ko naman kayo ginajudge. Pero parang ganun na rin. Hello! Di ba? Pwede namang parang si Pedro tayo ngayon eh. Amen? Minsan hindi natin pinagmamalaki si Lord. Yes, sinasabi mong Kristiyano ka. Pero sa buhay mo, kinakailala mo si Kristo. Sa pag-iisip mo, kinakaila mo si Kristo. Amen? Sa mga pananalita mo, pwede mong ikaila si Kristo kung paano ka magsalita. Amen? Kung ikaw masakit ka pa rin magsalita, masama ka pa rin mag-isip sa iyong kapwa. Ganun ba si Kristo? Pero pag ganun tayo, kinakaila mo si Kristo. Kasi si Kristo, hindi yan mag-iisip ng masama sa kapwa. Tignan mo yung katabi mo. Kahit gaano kasama ang pag-iisip niya ang pagmumukha niya. Hindi pagmumukha. Kahit gaano kasama ang nagawa niyan, mahal ni Lord yan. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mahal tayo ni Lord. Yes, si Lord di ka kinahihiya eh. Totoo. Bakit namatay siya para sa atin? Amen.
Hindi niya tayo ikinahiya. Actually, buong buhay niya, binigay niya para sa atin. Kaya siya pumunta rito sa lupa, isinilang siya, hindi para sa kanyang kasiyahan. Pumunta siya dito sa lupa, Diyos siya, nagkatawang tao. Hello? Piniling maging tao para iligtas tayo. Nabuhay siya sa mundo para mamatay para sa iyo. Kaya siya nabuhay. Kaya siya nagkatawang tao para lang mamatay sa krus. Naisip niyo yon? Amen? Tapos ngayon, sa eskwelahan nyo, sa trabaho nyo, sa barangay nyo, hindi nyo maipakita si Kristo. Parang ikinakaila nyo. Ang nakikita sa inyo, yung dati nating buhay. Aray. Aray. Tama, mali? Tama. Ang tamaan ay magbago na. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, magbago na tayo. Magbago na. Dahil si Lord, tapat, every season ng buhay natin, nandyan siya eh. Pero tayo, every season, nagbabago sa Kanya. May season, pag wala kang problema, ang lakas-lakas mo, ang init-init mo. Amen. Pero pag nandyan na ang problema, ayan na, bakante na upuan. Yan, kaya huwag kayong magtataka kung bakit minsan yung katabi nyo nawawala. Dahil minsan, ulan lang, ambon lang, wala na. Tama? Hello? Sino pa? Magandang halimbawa. Si Paul. Si Paul, saan siya nagsimula? Persecutor. Siya ay masugid na taga-usig ng mga Kristiyano nung panahon. Pero dagdag natin, alam niyo si Pedro, nung nirestore siya ng Panginoon, naging leader siya ng 12 disciples. Yes, ikinaila niya si Lord, pero nung nirestore siya, nagpalakas siya, na alam naman ninyo kung paano ginamit si Pedro. No? Kung gaano siya naging katapang mangaral ng salita ng Diyos. After niyang ikaila si Lord ng 3 times, pero pagbangon niya, pagbalik niya, grabe siya, nag-aapoy. Palakpakan natin si Lord. So si Paul, ganun din, no? Siya ay taga-usig ng mga Kristiyano. Hinuhuli niya, sinasaktan niya, kinukulong niya. Pero nung na-encounter niya ang Panginoon, God gave him a new beginning. At ang maganda nun, ginamit siya. Ginamit ba siya? Yes, kaya nga nakarating sa atin yung Word of God eh. Kasi si Pablo ang ginamit sa mga Gentiles, tayo yon. Mga Gentiles tayo. Hindi tayo kasama, no, sa lahi ng mga Hudyo. Pero naugpong tayo at naisama tayo sa kabutihan ng Panginoon. Amen. So ganun nangyari kay Pablo. No, bagamat nagsimula siya, hindi maganda, siya ay umuusig sa mga Kristiyano noon. Ngunit si Lord, mayaman sa biyaya. Ginamit niya si Pablo para sa atin. Okay, sino pa? Last, si Jonah. Kilala niyo si Jonah? Sino nakakilala kay Jonah? Nasa giginto yun eh. Si Jonah ng Biblia, no? Si Jonah, alam niyo kung ano nangyari sa kanya? Nilulun siya ng anong isda? Tilapia. Ng balyena, no? Bakit? Kasi, no, may pinagagawa si Lord sa kanya. Tama? May pinagagawa ba si Lord sa kanya? Okay, tanungin mo yung katabi mo. Kapatid, ano pinagagawa sa iyo ni Lord? O, hintayin mo sumagot. Ayan. May pinagagawa kay Jonah. Amen? May pinagagawa din sa katabi mo. Kaso, si Jonah, nung hindi sumunod sa pinagagawa ni Lord, anong nangyari sa kanya? Nilulon ng balyena.
Yung katabi mo na tinanong mo kung may pinagagawa si Lord, tanong mo naman kung nagawa mo na ba? Nagagawa mo ba? Hindi pa. So anong gusto niya mangyari? Ibig sabihin nun, no? Pag may pinagagawa sa'yo si Lord, sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo sundin yon. Huwag kang mag-focus sa sarili mo. Alam niyo po mga kapatid, minsan kaya hindi natin magawa yung pinagagawa ni Lord. No, lagi sinasabi to ng mga pastor natin, nakapokus ka sa sarili mo eh. Ang tingin mo, hindi mo kaya, mahina ka, bulol ka, hindi ka pa ready. Yung mga sinabi mo, yan yung katangian ng mga ginamit ni Lord. Hindi nila kaya, bulol ako, hindi ako nakatapos, di pa ako ready. Yan yung mga katangian na hinahanap ni Lord. Suwak na suwak sa sinasabi mo. Nakita nyo? Hindi naghahanap si Lord ng sobrang talino, ng nakatapos. Pero wala namang problema kung nakatapos ka. Ang hinahanap ng Panginoon ay yung willing sumunod. Hindi mo problema kung paano siya ang gagamit sa'yo. Yan ang new season natin eh. Amen? May pinagagawa si Lord. Sinasabi natin dito, merong bagong season na paparating. Pero kung mananatili kang nakaupo, hindi mo mararanasan yung new season. Nandiyan ka pa rin sa old season mo eh. Amen? Kung gusto mong maranasan yung mga malalaking bagay na gagawin ng Panginoon ayon sa ating main verse, yung kanina, 42:9, new things na gagawin ng Panginoon. Amen? Dahil yung mga naunang bagay na pangako niya, nagawa na eh, nangyari na eh. Pero sabi niya, eto, may mga bago kong gagawin pa. Amen. Sige, next verse. Yung ating main verse, sabi diyan, do not remember the former things, nor consider the things of old. Amen. Katulad ng mga hinalimbawa nating mga tauhan ng mga binasa natin kaninang Bible character, sila Jonah, Paul, David, si Job, no? Kalimutan nyo na kung ano yung nakaraan. Amen? Kalimutan nyo na yung former things, nor consider the things of old. Amen? Word yan ni Ate Weng. Nasaan si Ate Weng? Oh, sabi ko sa inyo, malis na eh. Ba't ba nasabi sa mic? Verse 19. Nakatulog. Ba't ganyan yung compact natin? Kanina umaga pa yan ha. ESB na nga rin. Sabi yan, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Parang ang layo nun. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Merong bagong bagay na gagawin ng Panginoon. Hindi nyo ba nakikita o nararamdaman? Amen? Dapat naiintindihan nyo na si Lord, laging may bagong ginagawa yan. Every season, every morning, paggising nyo pa lang. Ang ganda nga ng patotoo kanina ni, sino yung kapatid nating una nagpatotoo? Kuya Percival, no? Nung natulog siya kagabi, kahit anong oras siya natulog, desisyon niya yon. Tama ba? Pero nung gising niya kaninang umaga, desisyon na ni Lord John kung gigisingin pa siya. Kaya ikaw, kapatid, maging sa mga nanonood dyan, magpasalamat ka sa Panginoon kung nakakapanood ka pa ngayon ng live. Ibig sabihin, kahit hindi ka nag-almusal kanina, huwag kang malungkot kasi nagising ka pa. Maraming natulog kagabi na hindi na nakapag-almusal kanina. Kaya kung almusal lang ang problema mo, sumama ka na lang kaya sa hindi nagising. De, joke lang. Kaya kung almusal lang ang problema natin,
meron ka pa ring dahilan para maging masaya. Amen? Kasi gising na gising ka pa. Buhay na buhay ka pa. At yung mga paa mo, pwede mong ipadyak. Yung mga kamay mo, pwede mong ipalakpak sa Panginoon. Come on. Ibig sabihin, merong bagong bagay na gusto pa rin gawin si Lord sa'yo. Kaya huminga ka pa kasi kung wala na, baka kinuha ka na rin niya. Amen? Ibig sabihin, may plano pa si Lord sa'yo. Sino rito alam may plano si Lord sa kanya? Taas ang kamay. Say amen sa nanonood. Yan. Ibig sabihin, si Lord hindi pa tapos sa'yo. Meron pa siyang gagawing mga bagong bagay. Kung meron ka naranasan sa kanya mga mapagpalang bagay na nitong nagdaang mga taon, kapatid, hindi pa tapos si Lord sa iyo. Ibig sabihin, ipupulfill niya pa anumang bagay na sinimulan niya sa iyo, tatapusin niya yan. Kaya ka naririto, humihinga pa, nakakapanood ka pa, nakikita niyo pa yung kagandahan lalaki nung nagsasalita. Amen. Walang tatanggi. Ako umiyak ng mic. Ibig sabihin, may plano pa si Lord. At yun ang dapat mong alamin sa Panginoon. Sabi ko nga sa inyo last Thursday, di ba? Tama na yung plano mo. Alamin mo na, panahon na, para alamin mo yung plano ni Lord sa buhay mo. Amen ba? Kung ikaw yung isang estudyante, magulang, na hindi mo alam kung ano yung gagawin mo sa eskwelahan mo, kukunin mong course, o kung anong gagawin mo sa anak mo para bumait. Hello? Sino dapat mo lapitan? Ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Sige po. Sabi diyan, yan yung main verse natin, di ba? Behold, the former things have come to pass. Yung mga dating bagay na pinangako ng Panginoon, nangyari na ba? Sino rito may pangako ang Panginoon, nangyari na sa kanya? Kami lang? No? At ang sabi niya, and new things I declare. Eto ngayon, yung dinideclare ko ngayon sa inyo, mga bagong bagay. Before they spring forth, bago pa ito mangyari, sasabihin na. Malalaman nyo na, amen? Yung mga bagong bagay na ipinapangako ng Panginoon sa atin ngayon, tama na yung luma. Amen? Okay? Kalimutan nyo na yon. May bagong gagawin si Lord. Hello, andyan ka pa ba? Nakikinig pa. No? Minsan parang nararamdaman mong, wala naman Para lang. Pero ang totoo, merong ginagawa si Lord. Subukan mo magtanim ng buto. Pag tinanim mo ang buto, saan mo ilalagay? Sa ilalim, sa ibabaw? Sa ilalim ng lupa. Pag tinanim mo, wala ka namang makikita Amen? May makikita ka ba? Wala, nasa ilalim Wala kang nakikita, parang walang nangyayari. Pero doon sa ilalim, may bagong buhay. May bagong buhay. Yung tinanim mo, tama, merong pag-asa ron. Ganon din tayo sa Panginoon. Akala natin minsan parang wala namang nangyayari. Parang hindi naman totoo yan. Pero yung pananampalataya mo, kapatid, yan ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Na kapag alam mong may binitawang salita, katulad kanina, si Brother Leo nagde-declare na mga word of God, pangako ng Panginoon, alam mong galing sa Diyos. At yung Diyos na nagsalita ay hindi naman pwedeng magsinungaling. Sinungaling ba si Lord? No. Wala siyang sasabihing hindi niya gagawin. Amen? Sabi po ng Isaiah 55, maiksi lang ito pag-aaralan natin. Sabi diyan, ganyan din ang aking mga salita. Actually, nabanggit ko na yan ng Thursday. Hindi ito mawawala ng kabuluhan. Si Lord po ang nagsabi niyan, isa sa katuparan nito ang aking ninanais at isasagawa ang aking layunin kung bakit ko ito ipinadala. So lahat ng salita na galing sa Panginoon, mapangahawakan yan. Amen.
Hindi yan sinabi ng mga pastor. Yan ay sinabi ng ating Diyos na buhay. Next. Okay. Sabi ng Isaiah ba? 46, verse 9 and 10, alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang... Ilan ang Diyos? Ilan? Isa lang. Okay? At wala nang iba pang katulad ko. Wala tayong pwedeng ihalin tulad sa Panginoon. Amen? Isa lang ang Diyos na ating dapat pagkatiwalaan. Sabi ng verse 10, sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa inaharap. Hello, sino rito alam ang kanyang future? Bakit di nyo alam? Sinabi na nga eh. Sa simula pa lang, sinabi ko na ang mga mangyayari sa inaharap. Ang aking mga inihayag ay magaganap at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Hindi mo kayang pigilan si Lord pag gusto kanyang pagpalain. Lahat ng gusto niyang gawin, magagawa niya. Amen? Hindi mo siya pwedeng pigilan kahit ayaw mo. Amen? Naalala ko si Solomon. Tinanong siya ng Panginoon kung ano gusto niya. Anong sagot niya? Lord, bigyan mo ko ng karunungan kung paano ko papamahalaan itong bayang ipinagkatiwala mo sa akin. Hindi siya humingi ng yaman. Ang hiningi niya, karunungan. Lord, give me wisdom. Kung paano itong bayang pinagkatiwala mo, yung Israel, mapamahalaan ko, kasi hari siya nang ayon sa iyong kalooban. Ibinigay ba ni Lord? Yes, ibinigay sa kanya yung karunungan, pero dinagdagan. Ano dinagdag? Dinagdagan siya ng kayamanan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya kung gusto kanyang pagpalain, kahit hindi mo hingiin, hello, ibibigay ng Panginoon. Kasi sinabi niya na dyan, magaganap, gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Pag si Lord nalugod sa iyo, kapatid, tignan mo yung katabi mo, kalugod-lugod ba sa Panginoon yan? Pag si Lord nalugod sa iyo, kahit hindi mo pahingin, bibigyan ka niya ng magandang buhay. Magarang bahay, sasakyan. Kasi ang titignan niya yung heart mo, if ready ka to receive. Amen? Pero pag alam niya, hindi ka ready pa to receive, bibigyan ka niya, tapos katulad nung binabanggit kanina ni Brother Leo, mawawala ka sa kanyang gawain, makakalimutan mo siya. Hello, hindi ka tatanggap. Kasi ayaw niya, mas importante sa Panginoon na manatili ka sa Kanya kesa ikaw ay pagyamanin. Sabi ng Bible, aanhin mo, mapasayuman ang lahat ng bagay dito sa mundo. Kung ikaw naman ay mahihiwalay, mapapariwara ang iyong kaluluwa. Amen? Ganon tayo kamahal ng Diyos. Yes, meron kang pangangailangan. Meron kang gustong hingin, gusto mong sumagana. Pero, eto tandaan nyo, si Lord nakatingin sa ating puso. Bago niya ibigay yung bagay na hinihingi mo, amen, titignan niya if you are ready dun sa bagay na yun. Kung mapagkakatiwalaan ka na. Amen? So ano ang halimbawa? Saan siya titingin? Sa puso mo, di ba? Titignan niya kung ready ka nang i-receive tong ganitong pagpapalang to. Sisimulan ka niya sa maliit. Pagpapalain ka niya ng kumita ka ng 10,000. Kano tithes nun? 1,000. Okay, tapos pagpapalain ka niya ng 50,000. Magkano tithes nun? Pagpapalain ka niya ng 100,000. 10,000. 500,000. Binless ka ni Lord. 50, kaya nyo ibigay?
Ang hina. Wala. Kaya nyo ibigay? 50,000? Pinagpala ka ng Panginoon, 1 million, kumita ka. Magkano tithes doon? With offering. 100,000 and 1 peso. Patay tayo dyan. Hello, doon ka sisimulan ni Lord. Sisimulan ka niya sa maliit. Kung sa 100 pesos pa lang may nagbigay sa'yo, hindi mo na ibigay yung 10 pesos, patay kang bata ka. Amen? Tapos hihingi ka ng bahay. Hihingi ka ng sasakyan. Pero pinagpala ka, may nagbigay sa'yo 100 pesos, yung 10 pesos di mo na ibalik sa Panginoon. Naintindihan nyo? So ang ating Panginoon, nakatingin yan sa puso mo. No? Kung ikaw ay mapagkakatiwalaan, gustong gusto kanyang i-bless. Hindi mo nga siya kayang pigilan eh. Ano sabi diyan? No? Gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. Wala kang magagawa kung ano ang gusto ni Lord. Pag pinagpala ka niya at napagkakatiwalaan ka, tuloy-tuloy ang daloy ng blessing ni Lord. Pero sabi niya lahat kaya niyang gawin. Pag hindi ka na napagkatiwalaan, pagdating sa malaking bagay, pwede niya nang ikat yun. Amen? So si Lord nagpapala, pero siya rin pwedeng kumuha nun. Pag hindi ka napagkatiwalaan, kaya mga kabataan, hanggat nag-aaral kayo, kahit sa mga munting mga baon nyo, amen? Si Job, asan si Job? Yan. Kung binigyan ka ng 50 pesos ng mama mo, ng mami mo, ilagay nyo yung tithes. Mapagkatiwalaan kayo. Hindi mo pwedeng idahilan na wala kang trabaho. Nag-aaral ka pa lang. Amen? Sa maliit na bagay lang, mapagkatiwalaan kayo, kahit mga estudyante kayo, kahit mga nanay na housewives. Amen? Doon nyo simulan. At sigurado ko, proven and tested po yan. Pag binigay nyo yung sa Panginoon, sa Kanya kasi yan eh. Holy sa Kanya yan, yung tithes natin. No? Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, hindi naman to atin eh. No? Lahat yan sa Kanya. Pag kumita ka ng 1,000, pag sinabi mong sa'yo yan, mahirap ibigay yung 100. Kasi inari mo eh. Pero pag alam mo sa Panginoon yan, kahit 1 million pa yan, sa Panginoon to eh. Balik ko sa Panginoon. Yung para sa Kanya. Palakpakan natin si Lord. Ang hina, palakpakan natin ang Panginoon. So hindi natin pwede at kayang pigilan yung mga gustong gawin ng Panginoon sa ating buhay. Yung Kanya mga plano, mangyayari. Amen? Kahit minsan ayaw mong sundin. Yung plano niya, nakaredy na yan eh. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Sabi ko nga last time, dineclare na ni Lord yan. Dapat nararanasan nyo yan. Amen. Sino rito nararanasan yung plano ni Lord? Nagpa-prosper. Hindi lang naman financial yung prosper eh. Pag sinabing prosper in all areas, amen, meron kang kapayapaan, natutulog ka, nakangiti. Sino nakakatulog na nakangiti? Sino nakakatulog ng hindi nakangiti? Ang hirap nun. Natutulog ka, parang, amen, yung katabi mo matatakot pag gising. Hello, pag sinabing prosper you, no, ang kasunod nga nun, not to harm you. Ayaw ni Lord na nasasaktan tayo, yan ang totoo. Pero minsan, kaya ka nasasaktan, hindi ka umahawak sa Kanyang salita. Kulang ka sa pananampalataya. Ikaw rin yung nagdudulot ng kasakitan sa sarili mo dahil kulang yung pagkakilala mo sa Diyos na nagsalita. Hindi niya kasalanan kung hindi ka nananampalataya. Kasalanan mo dahil ayaw mo siyang kilalanin. Yung kinanta natin kanina, the more I seek you, the more I found you, the more I find you, the more I seek you. Amen ba? Pag kilala mo ang Diyos, kahit ano pang paghadlang ng kaaway, mas paniniwalaan mo yung nagsalita sa iyo.
nagplano sa'yo. Kasi ang trabaho lang naman ng kaaway, mandaya eh. Di ba? Sinasabi na namin yan. Dadayain ka lang talaga niyan. Para yung salita ng Diyos na nasa iyo, hindi mo paniwalaan. Doon papasok yung doubt. Papasok ngayon yung alinlangan. No? Nag-iisip ka ngayon. Nangangamba ka na ngayon. At pag nagtagal, natatakot ka na. Nagkakaroon ka na ng mga anxiety, no? Dahil sobra mo nang inisip yung pandaraya ng kaaway. Hindi mo mineditate yung word ni Lord na meron siyang pangako. May magaganda siyang plano sa iyo. Amen? At yung plano niya, mabubuti. Hindi para tayo ay saktan. Hindi para tayo ay pasakitan. Siya nagsabi nun sa Jeremiah, di ba? Yun ang dapat mong paniwalaan. Yung mga pangako niya na inilatag niya na sa atin na matagal nang ibinigay. Panghawakan mo. Sino rito matagal ng Kristiyano? 2 taon, 3 taon, taas ang kamay. Taas. Halos lahat tayo rito eh. Malibang kay Ate Ria, no? Na 1 taon pa lang yata. Dapat meron ka ng word kay Lord. Dapat meron ka ng pinangahawakan. Yung word mo na yon, yung na-receive mo sa Panginoon, kahit hindi mo buksan yung Biblia, kahit nakapikit, kahit naliligo ka, alam mo. Amen? Katulad nung Jeremiah nga, sino favorite yan? Kahit wag mong buksan yan, kahit mag-brown out pa yan, ma-declare mo yan. Kasi na-receive mo kay Lord yan eh. Pinangahawakan mo yan. Amen. So hindi mo na kailangang magbukas pa kasi nagrema sa puso mo. Amen. Yun dapat tayo. Every time naririnig mo yung salita ng Diyos, dapat kiniklaim mo. Pag ikaw yung isang Kristiyanong walang salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi effective sa iyo yung word. Baliwala sa iyo. Amen? Pero kung ikaw yung Kristiyanong pag may nagsasalita, may nangangaral, lagi kang naka-focus, nakikinig, nagsusulat, yan yung mga Kristiyanong lalago. Yan yung makakaranas ng mga bagong bagay buhat sa Panginoon. Kasi attentive siya. Talagang hindi niya pinalalagpas. Kahit malakas pa ulan, pupunta yan dito. Amen? Pero yung iba, kanina gininaw lang, medyo makulimlim lang. Nagkumot na, hindi na bumangon. Amen? Pero yung talagang excited, no? Lagi tayo nag-encourage dito. Sino excited? Pero makikita mo, next week, wala na naman siya. Tignan mo na yung katabi mo ngayon yan. Abangan mo sa Webes kung nandito yan. Palakpakan natin si Lord. Webes, ha? Okay. Sabi ng Numbers 23:19, patapos na po tayo. Mga 30 minutes na lang. Ang Diyos ay hindi tao na maaaring magsinungaling o magbabago ng kanyang. Nagsasabi ba siya ng hindi niya ginagawa? Nagsasabi ba si Lord ng hindi niya ginagawa? Nangangako ba ang Panginoon ng hindi niya? Yun naman pala eh. Ba't parang ang lungkot nung iba rito? Si Lord pag nangako, hindi mababali. Alam niyo ang problema, kapatid? Pag hindi mo alam kung ano ang pangako ng Diyos sa iyo. Kasi iba-iba po tayo eh. Sa atin meron tayong kanya-kanyang dealing kay Lord. Meron tayong kanya-kanyang personal na relasyon sa Panginoon. Maaring nananalangin kayo rito, sabay-sabay tayo. Pero pag uwi nyo sa bahay, kamusta po? Hello? Maaring nagwo-worship kayo dito, tumatayo, nagtataas ang kamay. Pero kamusta naman pag nasa bahay po? Kailangan ba may magigitara para awitan natin si Lord? Hindi naman kailangan may instrument eh. Nung nga kayong may crush, di ba? Kahit wala naman kayong tugtog, kumakanta kayo eh. Para kanino? Sa crush nyo, di ba?
Nagtatawag pa ba kayo ng magigitara? Uy, halika nga rito, kakantahan ko yung crush ko, maggitara ka. Hindi na, di ba? Inaawitan nyo siya, umaawit kayo kahit sintonado kasi mahal nyo siya. Amen. Pinaliliwanag ko lang, maaring dito kasi nagpe-pray kayo, maawit kayo. Pero kamusta naman pag nasa inyo na kayo? Nananalangin pa ba kayo? Pag kumakain po. Tama, aray. Dapat ang panalangin, lagi na po yung kasama sa atin. Sinasabi ng mga pastor dito, paggising sa umaga, magpasalamat sa Panginoon. Amen? Hindi yung paggising sa umaga, hi crush. Good morning crush. Hello. Paggising sa umaga, kape na agad. Sinangag. Why not bigyan muna natin ng oras bago bumangon? Lord, salamat. At ako po'y binigyan nyo ng bagong buhay. Nagising ka pa, katulad nung sinasabi kanina ni Brother Percival, na siya'y ginising pa kasi plano ni Lord yun. Hindi niya na planong magising pa siya. Tayong lahat. Kung nagising ka pa, pasalamat ka sa Panginoon at nagising ka pa. No? Kasi hindi lahat nabigyan ng pagkakataong gumising kaninang umaga. Bukas ng umaga, ganun pa rin. Maaring ngayon, nasa ilan tayo? 30. No? Maaring next week, kung babalik tayo, hindi na tayo 30. 29 na lang. Sino yung nawawala? Pwede magtaas kamay? Hawak ba natin buhay natin? Hindi, kaya tuwing umaga, meron kang bagong yugto sa Panginoon. Bagong pagkakataong magsimula sa Panginoon. Bagong mga plano ni Lord na maaaring magsimula sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga kung almusal lang problema ni Micah kanina, maliit na bagay. Maliit na bagay yan sa Panginoon. Amen? Sabi ng Habakkuk 2:3, sabi rito, isulat mo muna ito dahil hindi pa dumarating ang ating takdang panahon para mangyari ito. Ngunit, hindi magtatagal. At, ano sabi diyan? Tiyak na mangyayari ito kahit magtagal ng kaunti. Hintayin mo lang. Sino rito may hinihintay sa Panginoon? Kahit magtagal yan ng kaunti, hintayin mo lang. Sabi diyan, dahil pag hinintay mo, nagtiyaga ka, tiyak na mangyayari ito sa takdang. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino rito may hinihintay kay Lord? Taas ang kamay. Kung ano man yan, kapatid, hindi ko alam yan. Baka naghihintay ka, financial breakthrough ba yan? Amen? Provision ba yan para sa pag-aaral ng anak mo? O nangihingi ka ng boyfriend? Hello? O bagong trabaho sa Panginoon? Naiinip ka na? O meron kang inaayos na dokumento sa Panginoon? Hintayin mo lang. Huwag kang manghinawa dahil yung nangako ay tapat. Katulad ng ating kapatid, Sister, yung anak ni Pastor Tony, Sister Meng. Ilang taon hinintay? All 10 years ba? 11 years? Nangyari ba sa kanya? Grabe, 11 years. Pero dahil sa paghihintay nila sa Panginoon, sa pagtsatsaga, hindi sila nawalan ng pag-asa. Lagi nating isinasama sa panalangin. Laging may pag-asa sa Panginoon. Kumapit sila sa pangako ni Lord. Pinanghawakan nila kung ano yung sinabi ng Panginoon. Amen. Ito lang, sino ka birthday nun? November? Ang palad naman ng bata. Ka-birthday si Sister Ria. Palakpakan natin si Lord. Di ba? 11 years. Kayo po, ilang taon nyo nang hinihintay yung hinihingi nyo sa Panginoon?
Pastor, sambuan. Nainip na nga ako eh. Hello, si Sarah nga eh. 25 years. Pero dahil may sinabi ang Panginoon, si Abraham ang ama, napagod ba sila maghintay? Ang sabi ng salita ng Diyos, He did not waver. Amen. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi niya binitawan ang pangako ng Panginoon. Kapatid, huwag kang bibitaw, papasa ka. Makakagraduate ka. Amen. Sino rito pag-graduate na? Taas ang kamay. Tatapos kayo. Matatapos kayo. I-ready nyo na. Sino rito? Nagsisimula pa lang. First year college, second year college. Ihanda mo na yung toga mo. Accelerated ka. Walang imposible sa Panginoon. Sino rito nag-expect ng kagalingan kay Lord? Ipalakpak mo kamay mo kay Lord. Kaninang umaga, dinideclare na yan eh. Amen. Yan yung mga bagong gagawin ni Lord sa atin. Hindi mo alam kung paano kasi si Lord naman ang gagawa. Kung iniisip mo parang ang hirap. Kapatid, kung alam mong kasama mo ang Panginoon, God is for you. Who can be against you? Walang bagay na hindi ka mapagtatagumpayan. Amen? So, wag kang bibitaw. Hintayin mo lang, sabi dyan, no? Medyo magtatagal ng kaunti, pero wag kang manghihinawa. Maghintay ka lang. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, maghintay ka lang. Palakpakan natin si Lord. Sabi dyan, sabi po dyan, next, sabi naman 1 Thessalonians 5:24, He who calls you is faithful, who also will do. Yung tumawag sa atin, tapat. Sabi nga ni Brother Leo kanina, tayo hindi tapat. O si Brother Percival pala, kanina binanggit niya rin. Hindi tayo nagiging tapat palagi sa Panginoon. There are times, malakas nga tayo, may mga times mahina tayo, hindi tayo nagiging tapat. Tama, mali? Nagkakaroon tayo ng kakulangan sa Panginoon. Pero alam nyo ang mabuting balita, yung nangako sa atin, nananatiling tapat. Hindi ka man maging tapat, siya'y tapat magpakailanman. Sabi ng ating last verse, second to the last, sabi diyan, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. Kasi yun siya, yun ang nature niya. No? Tayo hindi magiging tapat, pero si Lord palaging tapat. Dahil yan ang nature niya. Kaya kung nag-aalinlangan ka kapatid sa magagawa ng ating Panginoon, dinadaya ka, nino, ng kaaway. Kasi si Lord, maniwala ka man o hindi ka maniwala, tapat siya. Sa habang buhay, siya'y tapat. At sabi ng ating main verse, basahin ko lang ulit. Sabi ng Isaiah 42 verse 9 and 10, sinama ko na yung 10. Sabi diyan, behold, the former things have come to pass. Tayo. Basahin ko yung last verse natin. Behold, the former things have come to pass. Yung mga luma, yung mga noong bagay, yung mga nagdaan ng bagay, na ginawa niya na, nangyari na. Tama? Tang sabi pa rito, and new things I declare. Hello? Sabi ng Panginoon, new things I declare. Nagdedeklara na naman si Lord na mga bagong bagay sa atin. At ang gusto niya, bago pa ito mangyari, malaman na ninyo. Ipinapaalam na ng Panginoon sa atin yung mga gusto niyang mangyari sa atin. Kapatid,
kung tatanungin mo sarili mo, ano yung mga bagong bagay na gusto mong mangyari buhat sa Panginoon? Marami, di ba? Yung may mga anak dito, syempre, makapag-aral, ma-provide lahat ng pangangailangan, mabigyan ng magandang kinabukasan, mangyayari yan. Mangyayari yan. Depende yan kung kaya mong paniwalaan yung pangako ni Lord sa'yo. Pero ako, isa lang masasabi ko, kapatid. Yung Diyos na ating pinaglilingkuran, makapangyarihan. At walang bagay siyang hindi kayang ibigay sa ating mga nanampalataya sa Kanya. Hello. Isipin nyo na lang, kapatid. Yun niyang nag-iisa niyang anak, hindi niya ipinagdamot sa atin. Tama, mali? Yun niyang nag-iisa niyang anak, ibinigay niya para mamatay para sa atin. Hindi siya naging maramot. Ipinakita ng Diyos na ating Ama sa langit kung gaano Kanya kamahal. Handa niyang ibigay ang Kanyang anak para sa bagong buhay mo. Kasama sa regalo nung tinanggap natin ang Kanyang anak ay ang mabuhay tayo dito sa mundo, punong-puno ng pagpapalang sa lahat ng area ng ating buhay. Di Kanya pagkukulangin. Kaya kung yung nag-iisa niyang anak ay hindi niya ipinagdamot sa atin, mga minamahal kong kapatid, maging sa mga nanonood, sa tingin niyo po ba meron pa siyang hindi kayang ibigay sa atin? Meron pa po ba? Kung yung nag-iisa niyang anak, ibinigay na nga, namatay na sa krus para sa ating kapatawaran. Material na bagay na lang yung inihingi natin. Pangangailangan na lang yan, pisikal, kagalingan na lang yan. Hindi niya ba yan kayang ibigay sa oras na ito? Kaya sabi ko sa inyo expect new things from the Lord. Kapatid, kung meron kang hinihingi sa Panginoon sa oras na ito, hindi na kita palalapitin. Diyan pa lang sa upuan mo, kung naniniwala ka, kaya kang pagalingin ng Panginoon, kaya kang pagpalain ng Panginoon, kaya kang i-provide ng Panginoon sa pangangailangan mo. Kaya niya lahat yan. Sabi niya nga, lahat kaya kong gawin. Basta't gusto ko, magagawa ko. Hindi ka pagdadamutan ng Panginoon. Kapatid, nasasayang yung mga bagong bagay na gustong ibigay sa atin ni Lord. Sabi diyan, and new things I declare. I-declare mo na. Habang nakatayo ka diyan, nananalangin sa Panginoon, declare. Sa'yo manggaling. Ibibigay ng Panginoon yan. Come on! Bukas nyo ang inyong mga bibig, ang inyong mga labi. Papurihan nyo ang Panginoon dahil siya'y tapat ayon sa ating pinag-aralan. Amen? Tapat ang Diyos, kapatid. Tapat ang Diyos. Bagamat tayo, ikaw, ako, ay hindi nagiging tapat sa Kanya. Ngunit ang Diyos, kailanman, nananatiling tapat. Palakpakan natin ang Panginoon.